Mas kakabugin ang dibdib ng mga Duterte supporters sa darating na April 22, mga tol. Bakit po? Sa araw po na yan, tetestigo ito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Alam naman natin kung ano yung mga akusasyon ni Trillanes sa pamilya Duterte, no? Partikular dito po kay Sara Duterte na ito daw po ay merong tagong yaman mula po sa illegal na droga. Kaya malalaman natin kung pahihintulutan ng Committee on Justice yung kanyang naging testimonya sa Quadcom before na maibahagi din dito po sa committee hearing ng nabanggit na komite sa darating po na April 22. Dadalo din po si Ombudsman Boyeng Remulla, kaugnay naman po ng SALN ni Sara Duterte. Ito po lahat ay may kaugnayan sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte na nakabase sa mga sumusunod. Pagbabanta sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sa buhay ng ating unang ginang at dating Speaker Martin Romualdez, saka yung di maipaliwanag na yaman nito pong si Sara Duterte, ang hindi po pagsunod sa mga requirements ng SALN or Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Kasama din po dyan yung di umano'y panunuhol at di tamang paggasta ng confidential funds kung saan meron na pong finality yung Notice of Disallowance ng Commission on Audit kaugnay po ng confidential funds noong December 2022. At bahagi po niyan ang halagang 73 million pesos na ipinababalik po ng COA mula po sa Office of the Vice President. Bago tayo magpatuloy, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay April 19, 2026. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung kayo po ay hindi Duterte supporters, huwag niyo po sanang kalilimutang paki-like at kung pwede, i-share niyo na rin po ito pong ating live streaming. Balik po tayo dito po sa ating pag-uusapang balita. At ito nga po, si dating Senador Antonio Trillanes ay sigurado na po ang pagtestigo sa impeachment case laban kay Sara Duterte. Pakinggan po natin ang balita mula po sa 24 oras. Nakakatuon ay kalawang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa kanya umanong unexplained wealth o di maipaliwanag na yaman. Tiyak na raw ang pagharap ni na Ombudsman Jesus Crispin Remulla at dating Senador Antonio Trillanes sa pagdinig para dyan. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang mga umano'y unexplained wealth o di may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte ang tatalakayin sa ikalawang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban sa kanya sa Miyerkules, April 22. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dadalo siya sa pagdinig, dala ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISE. So I will show up for a while. Kailangan magsasagot na ng mga tanong yung person in charge of the documents of the... Kasi wala ka namang kwan doon eh. Wala akong kilala. Institutional yun. Yun. Just to show respect to the House. Si dating Senador Okay, maliwanag po yun, Pagrespeto lamang ang kadahilanan kung bakit dadalo ito pong si Ombudsman Boyeng Remulla. Pero tingin ko ang pinaguhugutan din yan, yung kanilang kahilingan mula po sa Kongreso na ibigay ang mga SALN po ng mga kongresista. Kung inyo pong matatandaan, nagbanta pa nga po ito pong si Ombudsman Boyeng Remulla kay Secretary General ng House of Representatives Attorney Cheloy Garapil na kung hindi niya po ibibigay yung mga SALN ng mga kongresista ayon po sa pakiusap o subpoena, hindi po pakiusap, ayon po sa subpoena ng Ombudsman, ay kanila po itong aaksyonan ng baka nga po suspension or kung ano pa yung worst na maaaring mangyari administratively dito po kay Cheloy Garapil. Kaya tingin ko, yung sitwasyon na yon para wala nang maging dahilan ng Kongreso. Kumbaga, logic. Kung kami nga sa Ombudsman at ako personally, pumunta dyan, sumunod sa inyong subpoena. Tapos kami ngayon na may kapangyarihan to subpoena, to issue subpoena, hindi nyo susundin. Something like that, mga tol. Kaya nakikita ko dito na dapat give and take. Nagbibigay ang Ombudsman nang naaayon po sa kanilang mandato at gawin din naman ng Kongreso ang kanilang mandato na sumunod din, tumalima sa subpoena na inisyu ng Ombudsman. Pero pagdating po sa mga particulars
o nilalaman po ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth nitong si Sara Duterte, at katulad po nung nadinig natin kay Ombudsman Boyong Remulla, hindi na po siya ang magpapaliwanag kung hindi yung meron pong hawak mismo, no, o yung nakatalaga na opisina tungkol po sa mga salin ng ating mga taong gobyerno. At ang salin na yan napakahalaga sapagkat sinasabi po ng mga nag-aakusa dito kay Sara Duterte na maipapakita ang hindi daw maipaliwanag na yaman sa pamamagitan po ng salin, at higit sa lahat babangga daw po ito doon sa mga dokumento kaugnay po ng mga legal na negosyo at kung ano pa na matatagpuan sa dokumento ng AMLC, sa mga dokumento ng Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue at iba pang mga ahensya na maaaring may kaugnayan sa mga lehitimong transaksyon na ginagawa po hindi lamang nitong si Sara Duterte kung hindi kasama ng kanya pong asawang si Mans Carpio. Kaya nga po, in particular, ito pong si Mans Carpio, nagsumiti po ito ng petisyon sa Regional Trial Court sa Quezon City para po ipatigil yung pagsabpina ng Committee on Justice kaugnay po ng mga dokumento sa mga binanggit po nating ahensya ng gobyerno. Pero hindi po siya nakakuha ng temporary restraining order. Hanggang sa ngayon, wala pa pong na-i-issue ang korte at tingin ko hindi po mag-i-issue ng TRO ang korte sapagkat parang lalabas po iyan na pakikialam o panghihimasok sa kapangyarihan po ng Kongreso na magsagawa po ng committee hearing kaugnay po ng isang impeachment, which in this case, laban po kay Sara Duterte. At sa pagkakataong ito, pakinggan po natin ang naging interview kay Congressman Joel Chua. Kaugnay naman po ito dito sa susunod na balita. Panoorin muna natin mga tol. Antonio Trillanes, the fourth na ipinagsampilan ng komite ng nakaraang hearing, kinumpirma sa text message sa GMA News na tetestigo siya tungkol sa mga umano'y nakaw na yaman ng bise. Ipinatatawag din ang anti-money Okay? Yan si Trillanes, tetestigo kaugnay ng sabpina ng Committee on Justice. At pakinggan natin ang interview dito po kay Congressman Joel Chua. Po, Kong, kahapon po ba sa naging pagdinig natin na talakay na po ba yung tungkol doon sa isang naging pahayag noon ni Ramil Madriaga na di umano ay tumanggap si VP Sara ng campaign funds mula sa mga Chinese, Pogo, pati rin po sa mga drug lords. Nahimay na po ba yun kahapon? Well, unang-una kasi limited lang yung aming line of questioning, clarificatory questions lang. Kaya kung ano lamang po ang nakasaad doon sa affidavit ni Madriaga, yun lamang ang aming tinatanong. Dito po, tatlong Chinese, no, ang kanyang mga binanggit. Hindi naman din ako sigurado kung sila ay Chinese national. So, pero yung isa po, apparently, lumalabas, ay finance officer ng Parmalee. Si Lin Wei Xiong. Kung maalala po ninyo, ito po yung Parmalee, ito po yung na-involved sa bilyong-bilyong pondo po. No? Ito pong binabanggit na mga impormasyon ni Congressman Joel Chua, may mga grupo na po ng individual ngayon ang kumilos para po questionin ang di umano'y pagtanggap ng campaign donation ito pong si Sara Duterte na mula po sa isang foreign national. Kasi ang mga binanggit po na pangalan sa nakalipas po na pagdinig noong April 14 ay mga in-check, foreign national po ito. Nag-donate di umano ng pondo dito po kay Sara Duterte para po sa kanyang pangangampanya. Pero nadadamay po dito ngayon ang ating Pangulong Bongbong Marcos, in fairness naman sa mga impormasyon na ibinabahagi po natin sapagkat partikular yung kontradaya na pinangungunahan nitong si Professor, nakalimutan ko bigla yung pangalan ng professor yun ng kontradaya na nangunguna po doon, Di ko maalala, pasensya na kayo bigla, Di ko maalala yung pangalan niya, pero dalawa pong personalidad ang kanila pong inireklamo sa Commission on Elections. Ito po ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ito pong si Vice President Sara Duterte. Sa mga susunod na pagkakataon, maaari po nating matalakay ang tungkol po diyan, pero binigyan ko na lamang kayo ng pahapyaw na impormasyon dahil nga po nababanggit yung isang foreign national or dalawa po iyan na di umano'y nag-donate ng campaign
funds para po sa kandidatura nitong si Sara Duterte nung ito po'y tumakbo sa pagka-vice presidente noong 2022. Kasagsagan po ng pandemya. Correct. Yun po yung isa sa mga naging issue. So apparently 175 million ang kanyang natanggap na campaign fund dito. Paano Kasi po kaya Madriaga. paano po kaya Yun. natin i-establish kung siguro sa mga susunod Nakita ko na sa internet, ang pangalan po ng Contra Daya convenor ay si Mr. Arau or Professor Danilo Arau. na pagdinig, kung paano ang naging link ni VP Sara dito kina Lin Wei Xiong, pati po kay Maestrado Lim ng Pharmaly noon, para patunayan yung naging statement po ni Ginoong Madriaga. Hindi kasi maitatanong yan dito dahil ito po yung impeachment. So, ang mga tanong lamang dito ay clarificatory question. Hindi kami po pwede magtanong na mas malalim dahil magiging probing question na yon at bawal na po yan base sa aming rules. Kaya ito po ay kasi ang ano lang dito, ang issue lang kasi na nakikita ko dito. Unang-una, ito po kung sila po ay mga Chinese national, kasi meron po tayong batas no sa Omnibus Election Code kung saan bawal ang magbigay ng campaign contribution sa mga kandidato, lalong-lalo na kung ito ay galing sa mga foreign national. So ibig So, sabihin yun po po, yung so ibig sabihin kong kung limitado rin po yung pagtatanong natin dito sa dahil impeachment hearing po ito, no, hindi tayo pwede magtanong ng mga probing questions, more on paglilinaw, clarificatory. Paano po kaya titindig yun, yung mga naging pahayag ni Madriaga, at paano siya magiging credible po moving forward sa pagpapatuloy po ng ating hearing? Well, yung credibility kasi ni Madriaga sa Senate proper na yan sa trial hearing na yan So, hindi pa natin yan masasabi dito dahil dito, probable cause lamang ang dinedetermine namin. Pero sa isang banda, may nagtatalong dalawang abogado tungkol sa kredibilidad nito pong si Ramil Madriaga. Ang tinutukoy po nating abogado ay ang isang political commentator, blogger na si Attorney Jesus Palsis at yung asawa ng Nomu Bar, no? Diyan po sa Timog Avenue kung saan di umano sinasabi nitong si Ramil Madriaga na nagdala po siya ng confidential funds para po kay Attorney Raymond Monsayak. Ang abogado po na ito na asawa ng may-ari di umano o hindi naman di umano kasi inamin niya naman ang may-ari ng bar na yan ay asawa ko kaya ngayon ako yung nagsasalita. Ito pong si Attorney Edward Chico, no? Nagkakaroon sila ng banggaan sa internet ngayon at makichismis tayo tungkol po sa mga impormasyon when it comes to usaping kredibilidad, ano mga tol. Balikan po natin ang mga post ng dalawang abogado na yan. Siguro paunahan ko na kayo, 2 oras ang gawin nating live streaming ngayon at kung kayo po hindi busy, samahan niyo po ako sa pagtutok dito po sa ating pinag-uusapan, ano. Ito po yung post ni, bakit hindi ako nakapalo kay Attorney Jesus Palsis? Gamit ko pala yung isang account ko. Anyway, wag na natin ilipat. Ito. Dito po sa mga post nitong si Attorney Jesus Palsis, meron po siyang mga pahayag na mukhang pinupuna kasi apektado sila nitong si Attorney Edward Chico. Partikular doon po sa pag-iyak nitong si Ramil Madriaga kasi para po kay Attorney Jesus Palsis, yung pag-iyak ni Ramil Madriaga ay pagpapakita daw po ito ng kredibilidad na siya po ay nagsasabi ng katotohanan. Ito po sabi nga po dito ni Jesus Palsis sa naging interview po sa kanya ni Christian Esguerra, in totality, Ramil Madriaga is more or less credible. Yung pag-iiyak niya is actually a great sign of his credibility. Ang dating sa akin noon, DDS talaga si Madriaga noon and he was just forced by circumstances to betray. He seems to be regretting what has happened ever since and now he's at the point of no return.
where he has to betray the people that he thought he wanted to be loyal. Kaya siya napapaiyak. Meron pong komento dyan si Attorney Edward Chico. Puntahan po natin yung kanyang sinabi tungkol po dyan. At medyo nagiging seryoso na itong si Edward Chico, hindi na siya komedyante. Kasi stand-up comedian po ito mga tol eh. Sa isang post nga po nitong si Attorney Jesus Palsis, kinlip niya yung photograph nito pong si Edward Chico eh. Bakit di ko ma-open ang Viber ko? Yan. Ipakita ko lang sa inyo mga tol. Para magkaroon tayo ng idea, no? Ito po. Sandali. I-save ko lang muna. Hindi ko kagad pala na ano. Yan. Sensya na ha. Kung ngayon lang pumapasok sa isip ko itong mga impormasyon na ito, kaya ngayon ko lang maibabahagi. Ganun lang naman tayo dito sa ating programa. May sabi nga, ang gulo-gulo mo mag-vlog, ganun talaga, live stream to eh. Wala akong, ang ginagawa ko lang dito para sa kaalaman ninyo mga tol, title lang. Title lang talaga, to be honest with you. At lahat ng mga sasabihin ko sa mga susunod na pagkakataon, iba-backtrack ko na lang yan sa mga balitang aking napanood o aking nabasa. At ito po, yung picture na binigay ni Attorney Jesus Palsi sa isang post niya na nilagay niya sa comment section. Makikita niyo po dito ang asawa ng may-ari ng Nomu Bar po na ito. At ito po si Edward Chico. Attorney Edward Chico. Katabi niya po si Attorney Raymond Munsayak. No, diyan po kasi ginawa ng grupo ng ISIP ang pagkilala kay Attorney Raymond Munsayak bilang supporter ng kasalukuyang vice presidente at noon ay kumakandidato bilang isang representative or nominee ng isang party list, no? Nominees po ito ng isang party list, talo lamang sa halalan itong si Attorney Munsayak. Ngayon, balikan po natin ang post ni Attorney Edward Chico. Syempre, yung routine niya na comedian or stand-up comedian, nagiging seryoso na siya. At talagang ginagamitan niya na po ng mga legal na argumento bilang abogado, yung mga dito masasabi kong pagbanat niya na kay Attorney Jesus Palsis. Tinag ko nga si Attorney Jesus Palsis dito using my personal profile kung ano ang kanyang masasabi hinggil dito eh. Ito yung tugon ni Attorney Edward Chico. Pero para mas mabigyan ko kayo ng konteksto, medyo tatalon tayo ng bahagya. Balikan po natin yung mga sinabi ni Attorney Edward Chico sa nakalipas po na pagkakataon. Kaugnay po ng pagkakadawit ng kanyang asawa o yung negosyo nila. Kasi hindi naman pag-aari ng negosyo niya ng kanyang asawa yon. Conjugal property di ba? Kapag ang nagmamay-ari nung Nomu na yan ay yung kanyang asawa, basically pag-aari niya rin yon. At ito po yung kanyang naging mga pagpapaliwanag. Balikan natin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Gusto ko lang pong mag-react dito po sa allegation ni Madriaga na nagdala siya ng duffel bag na may lamang pera sa Nomu. Now, bakit kailangan kong mag-react? Kasi po yung Nomu, may-ari niya yung asawa ko so na-implicate kami. Ang dami yung mga message na natatanggap. Kesyo, pinapakain daw niya sa pamilya namin galing sa duffel bag. Meron pa makapunta daw ng Nomu, baka maambun na daw ng pera. So I'd like to clarify kasi wala naman kaming kinalaman dito. No? Again, with respect to other allegations, I couldn't care less because I have no personal knowledge about those. Dito lang kailangan kong linawin talaga. Una sa lahat, gusto ko pong ipakita po yung itsura po ng Nomu para ma-appreciate nyo. Ang Nomu po sa tapat mismo ng Tomas Morato. So busy street po yan. Wala kami sa looban, kagaya ng ibang mga tagong establishmento. So pagpasok nyo pa lang sa Nomu, makikita nyo sa video, napakaliit ng... Ay, mag-iingat po kayo mga tol no? Isingit ko lang din ito. May paalala po si Pebbles Talakera. I do not know kung sino po yung tinutukoy niya tungkol po dito no? Pebbles Talakera 6NA. Nahirapan ako hanapin yung mga hindi kasi ako nakapollow sa kanila dito sa isa kong page Hanapin natin yung post ni Pebbles tungkol dito. Ito. Basahin ko lamang po at mag-iingat kayo kasi ako I am pretty sure na ang ginagawa ko ngayon hindi po naglalabag
sa karapatan ng sino man, no? Ginagamit ko utak ko sa pagbablog ko, but syempre hindi naman 100% tayo po hindi makakasuhan, so to speak, ano? Pero hanggat maaari, yung mga nalalaman ko po sa batas, kahit ako isang criminologist lamang, ina-apply ko po ito sa pagbablog para hindi po ako masampahan ng kung anumang kaukulang legal na reklamo dahil sa mga sinasabi ko po dito sa ating mga platform na ginagamit. Pero ito po yung pagpapaalala ni Pebbles Talakera. I do not know kung sino yung tinutukoy niya rito. Maliban na lamang kung si Attorney Edward Chico ito. Pero hindi ko sinasabing si Attorney Edward Chico kasi ito po yung pagpapaalala ni Pebbles. Para na rin sa mga vlogger na kapwa ko, baka i-content nyo po ito, magkamali kayo, masampahan po kayo ng kasong kriminal. Di umano, wala pong binangalan dito si Pebbles Talakera, may isang lawyer daw na nagme-message sa mga BBM vloggers na sasampahan niya ng libel case itong mga BBM vloggers kapag nag-post daw about sa comedy bar. Sinong lawyer ito? Nananakot? Uulitin ko po yung pagbasa. Di umano, may isang lawyer daw na nagme-message sa mga BBM vloggers na sasampahan niya ng libel case itong mga BBM vloggers kapag nag-post daw about sa comedy bar. Sinong lawyer ito? Nananakot? And kung maibabalik ko yung pag-alala ko sa mga nakalipas po na panahon, I believe nagsulat si Thea Tan tungkol po sa isang comedy bar which eventually dinilit ni Thea Tan yung posting na yon. Pero nabasa ko po yon. Hindi ko na i-elaborate kung ano yung mga nabasa ko kasi medyo nga delikado. Kaya marahil dinilit na rin ni Thea Tan at humingi siya ng apology doon sa kanyang naging artikulo for that matter. At ewan ko kung sino yung tinutukoy dito ni Pebbles Talakera. Pero ang nagpapaliwanag ngayon na sa nire-reactionan po natin na ito ay si Attorney Edward Chico. Hindi na tayo magko-comment regarding sa mga sinabi niya rito na ibigay ko na ang aking punto dito sa nakalipas po ng mga pagkakataon. Muli lamang natin binabalikan para po mabigyan ko kayo ng tamang konteksto kung bakit po natin ito ngayon pinag-uusapan as doon po sa mga nasasabi ni Attorney Jesus Palsis, which lahat po ay nakarelate doon po sa naging testimonya ni Ramil Madriaga sa kanyang unang affidavit noong November 29, 2025 at sa kanyang naging pagbasa ng supplemental affidavit niya na ginawa noong April 11 ngunit binasa niya sa Committee on Justice noong April 14, 2026. Patuloy po natin pakinggan dito si Attorney Edward Chico. First floor namin, mga 20 square meters lang yan eh. Diba nakita nyo nga yung mga kahan ng bote ng bill, sa labas na nga lang inilagay. So kung maliit yan, di lalo nung kung mas maliit din yung second floor namin, so ganun din kalakihan, makikita nyo yung pictures. So ginagamit namin pareho yan. Doon po sa affidavit na original ni Madriaga, sabi niya, di ho ba pinadala daw ni Atty. Monsayak yung duffel bag doon sa taas sa opisina. So nagkapali po siya doon, halatang hindi siya nakapunta sa NOMO. Sa liit ng NOMO, wala ho kaming opisina, hindi kami medium-sized bar na kagaya ng iniisip niya. Ang itsura po ng NOMO sa taas ganito, tingnan niyo po. Pag akyat niyo po dito sa video, sa kanan, yan na po yung pinakakainan namin. Sa kabilang side naman po, makikita niyo po, may maliit kami na CR kasi nga maliit lang kami. At sa katabi niyan, may napakaliit din kami na stock room. Diyan namin nilalagay yung mga delata, yung mga soft drink at beer. At yun namang mga kahan na malalaki, doon na lang sa labas. So, sana po maging malinaw yan. Wala kaming office. Pero maganda, binago niya yung statement niya, di ba? Ang sabi niya, umakyat lang daw siya sa taas, sinalubong siya ng tao na galing sa kwarto. So ito po yung itsura ng hagdanan namin. Tignan nyo, napakakipot, napaka-uncomfortable niyan. Pangalawa, di ba, sabi niya may sumalubong sa kanyang galing sa kwarto. Wala nga kaming kwarto, nakita niyo, stock room, meron kami. Ngayon yung mga pilosopo sasabihin, di attorney, malay mo yung kwarto, ibig niya sabihin stock room. Hindi po posible yun. Alam niyo kung bakit? Yung Supreme Court po sa jurisprudence natin, meron tayong doctrine of human experience na ang ibig sabihin, based on human experience, lahat ng taong makakakita nun, hindi mo tatawagin kwarto yon. Automatic sasabihin mo, stock room yan. So, kailangan malinawan po natin yan, ha?
Sa akin, ang iniisip ko na lang, bakit niya ginamit yung Nomo? Bakit yun ang sinabi niya na nagdala siya ng pera ron? Medyo may duda ako. Again, speculation ito Kasi nung nag-testify siya, di ba, nagpakita siya ng picture sa Nomo na magkasama si Atty. Kilala at si Atty. Monsayak na may hawak silang plaque na galing sa grupo niya na isip. Other than that picture, wala na siya may papakitang ebidensya, may kaugnayan siya kay Atty. Monsayak. Di ba, marami siya kay Atty. Kilala. So dahil paninindigan niya yung picture na yon, pinanindigan niya na rin yung lugar. Now, which is actually weird. Sabi niya may awarding ceremony ron. Wala kami awarding ceremony. Meron kaming mini show doon. Para nagpa-picture lang yata sila dahil may dinalang plaque. Yun na nga yung problema Di ko maiwasang hindi mag-comment dito mga tol. Kasi sinasabi ni Attorney Chico na parang hindi ba siya sure? Kung babalikan ko po yung picture na ipinakita ko sa inyo, nandoon po siya. Di ba? Dapat 100% certain po siya rito. No? Hindi niya dapat ginamit yung salitang parang dahil ito po ang patunay, maliban kung AI po itong ipinakita ni Atty. Jesus Palsis. No? Kung AI ito, wala siya. Pero kung totoo po ito, dahil pinost po ito ni Atty. Jesus Palsis sa kanyang Facebook page, hindi niya dapat sabihin parang nagpa-picture. Dahil kasama siya sa nagpa-picture. Ito po, kitang-kita po natin yung picture nila No? Anyway, basahin ko na mismo yung pagbanat niya kay Atty. Jesus Palsis at ibabangga po natin ito sa isang obserbasyon ng isang Facebook page na hindi ko alam kung sino ang nasa likod po nito. No, ito po ay Tindig Pilipino. Nahagip ko lamang po ito kahapon habang pong ako'y nagbabasa sa Facebook at ibabangga po natin yung pagpapaliwanag ni Atty. Edward Chico dito sa artikulo na sinulat nitong Tindig Pilipino. Ngayon, ito po yung pagbanat niya kay Atty. Jesus Palsis. Yung binanggit niyang Doctrine of Human Experience, isinulat niya na dito, no? Bakit kaya ganito ang Facebook ngayon? Hindi kagad makita yung tamang oras at araw. Kailangan mo pang itutok sa napakarami mga letra at numero. Ito po ay kanyang pinost April 18, 2026, 4:45 in the afternoon yesterday. Doctrine of Human Experience. Sabi ng Korte Suprema, testimonies or evidence should be evaluated in light of what is generally known to be normal, natural, and logical in human behavior and everyday life. Ito yung pinupunto niya sa vlog niya kanina. Kapag labas sa ordinaryong karanasan, hindi ka panipaniwala. Nung naglabas ako ng ebidensya na may exclusive Christmas party yung mga taga-Vikings sa Nomu noong December 20, 2022 at naglabas ng pictures ng napakaraming tao, sabi nung isang matalinong abogado, ang tinutukoy niya rito si Atty. Jesus Palsis, just because Reynold Monsayak is not in the picture doesn't mean he's not there or Madriaga did not deliver the money. That statement, to be honest, only makes sense if corroborated by other factual evidence, like some witness testifying he saw them loitering around the area or Monsayak was there because he was actually invited in the party. Otherwise, that argument is idiotic. If that's the case, pwede kong sabihin na nasa loob si Tom Cruise and just because wala siya sa picture doesn't mean he wasn't there, di ba? I stand corrected mga tol. Either Atty. Jesus Palsis or Atty. Raymond Palad ang tinutukoy niya rito. Ang punto ko kung bakit ko sinasabing yung isang abogado ay tungkol doon sa pag-iyak, si Atty. Jesus Palsis yun. Pero dito, either si Atty. Jesus Palsis or si Atty. Raymond Palad. Kasi in a separate interview, ganun yung mga punto nila. Na-interview si Atty. Jesus Palsis ni Christian Esguerra, na interview sa napakaraming pagkakataon itong si Atty. Raymond Palad ng TV5, ng Bilyonaryo News Channel, even ng GMA7, mga binabanggit niya yung mga pagpapaliwanag na yan na pinupuntuhan naman ngayon itong si Atty. Edward Chico. Ituloy ko po yung binabasa po natin dito. The statement, to be honest, only makes sense if corroborated by other factual evidence, like some witness testifying
he saw them loitering around the area or Munsayak. I'm sorry, nabasa ko na. Sabi naman nung isa pang matalinong abogado, ito na, kahit exclusive event pa yan, posible naman na magdala doon ng pera sa NOMU si Madriaga at mas okay nga na maraming tao dahil di sila masyadong mapapansin dahil busy yung iba gawa may ganap. Again, isa na namang idiotic na argumento. Una sa lahat, unless ma-establish mo muna na invited si Reynold sa exclusive party, hindi normal na mag-gate crash siya doon at mag-transact. Pangalawa, sa dami ng tao sa restaurant at kita naman sa picture na siksikan, napakahirap mag-deliver ng pera sa loob. Hindi din siya normal at obviously mas expose sila sa risk. 'Di ba mas normal yung magkita sila sa isang place? Pero sabi nung isa pang matalinong abogado, nakatulong pa nga raw yung ebidensya ko sa mga alegasyon na nag-deliver talaga ng pera si Madriaga. Buti na lang hindi ako matalino, maapil lang. Dito, partikular na si Attorney Jesus Palsis ang kanyang tinutukoy. Now, na-miss ko, ito yung eksaktong pagbanat niya doon sa pag-iyak ni Ramil Madriaga. Crying in court. Sabi niya, tingnan natin to objectively. If you cry in court, particularly if the case relates to rape or sexual abuse, the judge may see that as a sign of sincere emotion. So he may consider that as a factor in establishing your credibility. This is why your lawyer expectedly would ask the court to place that on record. However, it is not an automatic guarantee of credibility. Why? Because there are people who cry just because they couldn't respond well to the high-stress nature of court proceedings or probably just because they are under duress at that time. Then, there are those capable of making fake tears. At the end of the day, it's really all about the competence of your testimony, whether or not it's consistent, natural, and in accordance with human experience. Crying does not prove a case. It cannot prevail over concrete pieces of evidence presented during the hearing. You may cry like a river, but that in itself would not save the day. So, is Madriaga telling the truth? The evidence he offered would answer that. O, nagiging technical na si Attorney Edward Chico dyan, ha? Pero sinagot po siya nito pong page po na ito. No? At sinasabi po ng page na ito, all, no? Overall, ito po ay kanyang tinawag na plausible deniability. Yung plausible deniability, ito po yung kakayahan ng mga nakakataas, superior officer or subordinates, or mas nakakaalam, na pabulaanan ang mga bagay-bagay nang hindi po nakabase sa eksaktong ebidensya. Kung hindi katulad po ng mga sinabi ni Attorney Edward Chico na mga legalidad para po kontrahin yung mga pahayag in particular ng dalawang abogado at ni Ramil Madriaga. Ngayon, basahin ko po ang punto nitong Tindig Pilipino. Ramil Madriaga versus Attorney Edward Chico. Denial versus proof. Saan ang ebidensya? Malakas ang dating ng pahayag ni Attorney Edward Chico. Diretso, emosyonal, at may hamon pa ng ocular inspection. Pero kung susuriin mo ng maigi, hindi pa rin nito nadidiskaril ang core allegation ni Ramil Madriaga. Because here's the uncomfortable truth. Denial is not the same as disproof. Oo, sinabi niya, maliit ang lugar, walang opisina, stockroom lang ang kwarto, hindi raw logical magdala ng pera sa mataong lugar, pero lahat ng yan ay arguments on plausibility, pero hindi ebidensya ng impossibility. At doon, nagkakatalo. Maliit ang lugar does not mean walang pwedeng discrete na transaction. Walang opisina does not mean walang pwedeng gamitin na private space. Maraming tao, ironically, minsan mas madaling magtago sa gitna ng ingay at crowd.
In fact, sa mundo ng covert transactions, ang logic na too public to be used ay minsan kabaligtaran. Public places can provide cover, not exposure. At yung tanong niya na, sinong gago magdadala ng duffel bag sa ganung lugar? The better question is, sinong gagawa ng transaction na gusto nilang hindi mapansin? Hindi yan tungkol sa pagiging gago. It's about plausible deniability. Now, credit where it's due. Yung offer niya for ocular inspection is actually useful. Pero tandaan, an ocular inspection today does not recreate what happened in December 2022. Layout can be shown, but it cannot prove what exactly happened that day, who was present, what was carried in or out. So, saan babalik ang usapan? Objective evidence. Kung gusto talagang pabulaanan, CCTV footage, stop testimonies under oath, entry or exit logs, kahit circumstantial patterns. Without those, ang meron lang tayo ay isang detalyadong alegasyon versus isang matinding pagtanggi. At sa ganitong laban, hindi na nanalo ang pinakamalakas ang boses, nananalo ang may pinakamalinaw na ebidensya. Kaya ang bottom line, maingay ang depensa pero hanggang ngayon, hindi pa rin nito napapatunayan na imposibleng nangyari ang sinasabing cash delivery. At sa mga ganitong usapin, hindi sapat ang wala akong nakita. Minsan, ang pinakamahalagang nangyayari, hindi talaga pinapakita. Kayo po ang humusga sa mga binasa ko kung sino po ang inyong mga paniniwalaan. Ang pagdepensa at pagtanggi ni Attorney Edward Chico sa ilan sa mga alegasyon ni Ramil Madriaga at ang mga punto naman ni na Attorney Jesus Palsis at ng kanyang abogado na si Raymond Palad na nakabase po sa mga testimonya ni Ramil Madriaga. Uulitin ko, kayo po ang humusga kasi hindi po ako magbibigay ng komento sa parte na ito dahil meron nga po daw nagbabanta na isang abogado na kung iko-content ang comedy bar ay kanya pong kakasuhan. Ha? Ngayon, balik na po tayo dito po muli sa interview kay Congressman Joel Chua. Pero pag ito po ay napunta na sa Senado, dyan, pwede na po magtanong na mas malalalim. Pero kung pwede ba ninyo, yung Kamara, ipasabina yung COMELEC para dun sa impeachment proceedings, mas matanong yung COMELEC na ano ba yung pwede nilang gawing hakbang? Sisilipin ba nila yung sosi ng pangalawang Pangulo? Siguro sa ibang pagkakataon kasi hindi naman ito nasama sa complaint. No? Doon sa, hindi ito kasama, bagong revelation to. So, hindi naman to naisama doon sa mga pahayag. Kaya hindi ako sigurado kung ito ay pwedeng maisama dito sa complaint. Siguro dito kasi ang ini-establish is yung relationship na malalim talaga yung relasyon ni Madriaga sa mag-ama. In fact, kasama siya sa mga operation. Hindi lamang sa kampanya, pati sa mga campaign contribution ay tumatanggap siya. Pero paano ho ba yun? Kasi pwede namang sabihin na tumanggap siya halimbawa ng pera mula sa foreign national which is bawal. Pero i-claim niya na tumanggap siya nung hindi pa panahon na siya ay kandidato. Well, uulitin ko na ito ay hindi mo naman po pwedeng itanong pa dito. So, at dito kasi sabi ko nga mababaw lang yung tanungan dito. Clarificatory questions lang. So siguro, pag dating na ng sa Senate, at saka kasi unang-unang hindi rin naman kasi ito naisama dun sa sa complaint So, pag-uusapan pa namin kung ano yung magiging pupwede pag once na ginawa na namin yung articles of impeachment. Opo. Saan po ba papasok na impeachable offense kung sakaling magkaroon ng kalinawan, yung nabanggit lang po ni Ginoong Madriaga na di umano'y tumanggap si VP Sara ng campaign funds mula sa mga dayuhan? Culpable violation of the Constitution. At pwede po ba sa... Kasi po sa culpable violation of the Constitution, nakasaad po doon ay di po ba manunumpa nandun sa
ating saligang batas, yung kanilang oath of office. At doon sa oath of office na yun, ay sinasabi rin po dito na doon sa oath of office po, sinasabi po dito na susunod sila sa lahat ng alituntunin ng ating saligang batas at sa ating, hindi lang saligang batas, pati lahat ng mga batas. At kabilang po doon yung hindi pinahihintulutang pagtanggap ng pondo para sa pangangampanya ng kahit sino pong tumatakbong personality para sa isang pampublikong opisina. So po, violation po yan ng Omnibus Election Code eh. Opo. Kung sakali pong ma-prove yun, kung pwede pa ba yun ihabol as ay panibagong ground of impeachment, considering nga meron na pong dinidinig ngayon na impeachment case? Pag-uusapan pa namin kung yun ay lulusot kasi hindi po ito naisama Opo. sa complaint. Pagkatapos, kung ano po ba yung inaasahan sa next Eto na. hearing, Ito na. sisipot pa rin po ba si Ramil Madriaga o may mga pasabog po yung House Justice Committee na mga iba na mga resource person? Sa ngayon, wala pa pong basihan para siya ay umarap sa susunod na scheduled hearing dahil insofar as the next scheduled hearing is concerned, ang mga isasalang na po doon ay si Senator Trillanes, yung AMLAC, Yan. yung BIR, yung Ombudsman, at yung ayun, yun po, yung mga isasalang po next scheduled hearing. Opo, last time din naglabas ng yung Supreme Court ng notice no sa House of Representatives, sa House Justice Committee na magbigay ng komento doon po sa petition na humihiling ng TRO yung pagpapahinto sa impeachment proceedings. Kaya po ba ang House Justice Committee po ba ay nagbigay na ng komento sa Supreme Court? Anyway, lagpasan na po natin yan. Kinumpirma lamang yan ni Congressman Joel Chua ang pagdalo ni dating Senador Antonio Trillanes. Kaya babalik tayo doon sa unang balita na ating nire-reaksyonan kasi yung mga binanggit na ahensya, binanggit dito sa balita at sa huling bahagi po nito, meron pong komento ito pong si Attorney Panelo sa mga sinasabi niyang pusakal na boboto daw po for conviction laban kay Sara Duterte. Pero ang punto natin, dapat nakokomento din siya kung anong tawag niya naman sa mga senador na alam naman natin na hindi iko-convict itong si Sara Duterte. Wag double standard. Kasi kung pinapansin mo yung mga magko-convict di umano, meron naman talagang direktang nagsasabi na hindi nila iko-convict itong si Sara Duterte. In fact, itong si Senator Lacson, wala naman po itong sinasabing iko-convict niya Lagi niyang sinasabi sa mga nakalipas na pagkakataon ay magbabase po sila sa mga ebidensya. Pero si Robin Padilla at Amy Marcos, hindi po nila sinabi yan. Kung hindi, iisa-isahin ko sa inyo mamaya sa tulong ni ChatGPT, babalikan natin ang mga balita kung ano yung mga pinagsasasabi nitong dalawa po na senador, Robin Padilla at Amy Marcos. Pero before that, panoorin muna natin ito pong balita. Laundering Council, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Pag-establish sa mga bank accounts, sa financial documents, yung pong kaso on unexplained wealth, yung pong kaso on solemn violations, rising to a level of betrayal of public trust, mapupuo po namin sa darating pong pagdinig. Kapag lumusot ito sa Kamara at umakyat sa Senado, paano kaya ito isasabay ng mga senador sa kanilang trabahong gumawa ng batas? Paano kala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson gawin ang impeachment trial tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes simula alas 3 ng hapon? Tuwing Martes at Huwebes naman ang Senate session at tuwing umaga naman nila gagawin ang mga... Kaya dito hindi ako sang-ayon sa sinasabi ni Senator JB Ejercito, mga tol. Ako'y supporter ng Senator JB Ejercito pero hindi lahat ng sinasabi niya sinasang-ayunan ko. Sa isang post ng Bilyonaryo News Channel at kahapon po ito sa programa ng executive session kung saan host siya kasama sina Ombudsman Boyong Remulla, sinabi po ito ni Senator JB Ejercito, no? Senator JB Ejercito on Saturday reiterated that government agencies should come together in prioritizing the solutions to the problems.
caused by the energy crisis before tackling the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. I do not agree sa sinasabi po na yan ni Senator J.B. Ejercito sapagkat tama naman si Professor Antonio Contreras dito no? Hindi niya ba alam ang multitasking at ang division of labor? Involved ba sa impeachment ang DOE, DSWD, DBM, DFA at DMW? Kargo ba ng Ombudsman, DOJ at ng House Justice Committee ang energy issues? Di naman siya sobrang halata, no? Kaya kayo na pag-iisipan, Senator J.B. Ejercito, na DDS din kayo Dahil po sa mga ganitong pahayag ninyo. Although ang sinasabi ninyo, particular sa akin, para kayo sa Pilipinas, pero dahil po sa mga ganitong pahayag ninyo, na pag-iisipan tuloy na ipinagtatanggol ninyo itong si Vice President Sara Duterte. No? Kung tutuusin, hindi nyo naman kailangan na magsalita ng mga ganito. Gawin nyo na lamang po yung trabaho nyo dyan sa Senado. Hindi pa kayo mapupulaan. 24 ang senador. Alam natin kung sino talaga yung kumikiling sa mga Duterte at alam po natin kung sino yung naninimbang. Mukhang doon po kayo sa parte na naninimbang kayo, Senator J.B. Ejercito, kapag ang pag-uusapan itong mga ganitong pahayag po ninyo. Pero gusto kong paniwalaan yung sinabi nyo po sa akin na kayo po ay para sa Pilipinas, hindi po para sa kung kaninong politiko. No po? Na pinagkakaingatan po ninyo ang inyong pangalan kaya hindi nyo po ito sisirain. Sana hindi po kayo masira dahil po sa mga pahayag na ganito. Dito po sa ating programa, marami na pong mga naiinis po sa inyo. Pero syempre, hindi ko sila masisisi dahil po sa mga katulad ng ganito na pagpapahayag po ninyo. Ngayon, puntahan po natin at balikan pa muli ito pong balita, committee hearing. Halos kapareho ito ng naunang panukala ni Senate President Tito Soto. Pero para kay Soto, araw-araw ang impeachment trial, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Ang lahat ng legislative duties, sabi ni Soto, Lunes hanggang Miyerkules, alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Samantala, kinwestiyon at kinontra ng Senador Lacson ang sinabi ni Atty. Salvador Panelo, dating Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, na pag umabot aniya sa Senate impeachment trial, tiyak ng bobotong guilty sina Senador Lacson at Soto, pati na sina Senator Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan. Sabi ni Senator Lacson, bakit marunong pa siya sa amin? Ako walang pwedeng magsalita on my behalf. Sinabi ko na yan, will always be guided by the evidence. Sana ganun yung naririnig natin kay Senator J.B. Ejercito Although sinasabi niya na gusto niyang unahin ang problemang kinakaharap ng ating gobyerno. Pero alam po ninyo, Senator J.B. Ejercito, yung mga bagay-bagay hindi po pwedeng ileles priority Lalong-lalo na ang paghahanap po ng pananagutan. Meron tayong problema tungkol sa ekonomiya, in particular sa energy crisis natin ngayon. Ngunit para sa aking pananaw, mas malaking problema ang korupsyon ng mga taong gobyerno na dapat hindi po pinalalagpas. Hindi po pwedeng ipagpaliban muna ang paghahanap ng pananagutan dahil lamang meron pong problema sa kasalukuyan ang bansa po natin. Dapat magkaroon po kayo ng tinatawag ni Professor Contreras na division of labor. At yun po yung isinusulong ng mga kapwa ninyo senador, more so ng Senate President po natin. Di ba? Na kahit meron kayong mga legislative agenda at kung ano-ano pang mga mandato ninyo diyan po sa Senado, yung paghahanap po ng pananagutan kung darating sa Senado ang impeachment, magpapatuloy. Hindi pwedeng i-post po yan. Pag pinost po natin yan at hindi natapos ang energy crisis, dumating ang 2028, ganun-ganun na lamang, hindi napapanagot kung may kasalanan o wala itong si Sara Duterte. Kaya pasensya na kayo, Senator J.B. Ejercito, this time I will be critical sa naging statement po ninyo dito sa naging programa ninyo kahapon as shared by Bilyonaryo News Channel. Ngayon, ito po yung particular na sinabi nito pong si Panelo. Sabi niya po dito, yung mga pusakal na kontra kay BP Sara, si Ontiveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung apat na yon definitely conviction yon. No? Yung mga hindi binanggit dito nitong si Panelo, mga naninimbang po ito at isa diyan malamang si Senator J.B. Ejercito, Sherwin Gatchalian at saka si Mig Subiri at iba pang mga senador. Naninimbang
kung ano ang makakabuti sa kinabukasan. I do not know. Ito ngayon ang pagtugon nito pong si Senator Ping Lacson, April 17, 2026. Sabi niya, hindi lang siya pusakal, ungas siya. Ungas. Meron pang sinabi si Senator Ping Lacson noong April 18, yesterday, it's the evidence stupid. Yesterday, on Historicon, my tolerance level for idiocy hit a new low when asked to react to one low-hanging ambulance chaser lizard. Grabe ito mga tol, no? Tinawag talagang butiki nitong si Senator Lacson, si Panelo, who tagged me as one of 4 pusakal senators whom he claimed will surely convict BP Sara in an impeachment trial. Tatanungin natin, ito pong si ambulance chasing lizard, according kay Senator Lacson, na si Attorney Salvador Panelo. Anong tawag ninyo dito kina Amy Marcos at kay Robin Padilla? Tinanong ko po kay ChatGPT, ano ang pahayag ni Robin Padilla kaugnay ng impeachment laban kay Sara Duterte? At ito po yung mga binigay na impormasyon ni ChatGPT. Sabi po dito, tutol siya sa impeachment, consistent na posisyon. Matagal nang malinaw na kontra si Padilla sa pagpapatalsik kay Sara Duterte. Senator judges ito, possibly. Attorney Panelo, kung pusakal ang tawag mo sa 4 na binanggit mong senador, anong tawag mo kay Robin Padilla? Noong 2025 pa, sinabi niyang definitely vote no siya sa anumang pagtatangkang alisin si Duterte sa pwesto. Nag-file pa siya noon ng resolusyon para itigil ang impeachment proceedings. Ibig sabihin, hindi lang neutral, aktibong depensa ang kanyang stance. Ikalawa, tingin niya politically driven ang impeachment. Inilarawan niya ang impeachment bilang may halong politika at hindi lang usaping legal. Common narrative niya, hindi raw ito purely accountability, kundi bahagi ng political conflict. Ikatlo, critical siya sa timing ng impeachment. Isa sa pinaka-viral niyang pahayag, very impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino. God help us. I'm sorry, may impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino. God help us. Ayon sa kanya, hindi ito ang tamang panahon, lalo na habang may krisis. Punto niya, dapat unahin ang problema ng bansa kaysa politicking. At alam niyo yung mga ganitong kataga, at gano'n na rin dito kay Senator JB Ejercito, ito yung mga tinatawag na false dilemma or one-track mind. Ano? Na binibigyan ka ng dalawang sitwasyon pero mas pinapipili ka doon sa isang sitwasyon dahil ito daw yung mabuti para sa kanilang pananaw. Hindi po gano'n. I disagree on that narrative. Ano? Hindi pa pwedeng, parang ano ito mga tol, sa simpleng problema ng pamilya, nagkaroon ng problema yung isa mong anak, tapos meron din problema yung buo nyong pamilya. Ano ang uunahin mo sa dalawa? Yung problema ba ng anak mo o yung problema ng buong pamilya mo? Hindi ka pa pwedeng mamili doon. Sapagkat parehong merong dapat na pangangailangan na dapat mong tugunan. Tugunan mo ang problema mo sa pamilya as a whole, tugunan mo din ang problema mo doon sa iyong mga anak. Ganun din dito. Hindi pa pwedeng yung pananagutan ise-set aside natin, tapos yung problema ng bansa ang ipaprioritize natin. In fact, napakarami po ng mga miyembro ng Kongreso, napakarami po ng mga committees, napakarami din po ng mga departamento ng ating ehekutibo na pwedeng mag-focus doon po sa mga bagay-bagay kaugnay ng problema sa enerhiya sa kasalukuyan, at the same time, mga ahensya na magpo-focus sa pananagutan. Division of labor, ani ni Professor Antonio Contreras. Ika-4, bukas sa political maneuvering sa Senado, nagpahiwatig siya na kung uusad ang impeachment, maaari itong makaapekto sa leadership dynamics sa Senado. Ibig sabihin, hindi lang legal issue, may epekto rin sa power balance. No? Red herring naman ang halimbawa po nito.
no? O yung tinatawag po nilang whataboutism na ililihis mo yung issue para lamang mas mabigyan ng punto yung gusto mong mangyari at kakalimutan yung ayaw mong mangyari. Ikalima, loyal siya sa Duterte camp. Tahasang sinabi ni Padilla ang kanyang loyalty. Kahit sunugin ako, mangangamoy Rodrigo Duterte ako. Malinaw na pro-Duterte ang kanyang political alignment. Kaya predictable ang kanyang posisyon sa impeachment. Ika-6, nilinaw niya ang ilang issue. Hindi nagpapile ng dismissal resolution. May pagkakataon na itinanggi niyang nakapag-file na siya ng resolution para i-dismiss ang kaso. Ibig sabihin, may caution din siya sa proseso. Ano ang pinakabuod ng mga pahayag nitong si Robin Padilla? Tutol sa impeachment. Tingin niya ay politikal ang motibo, mali ang timing. Loyal sa Duterte camp, may awareness sa political implications sa Senado. Ngayon, babalik tayo kay Attorney Salvador Panelo. Kung pusakal ang tawag ninyo sa sinasabi ni na Senator Lacson na magbabase sila sa ebidensya, anong tawag ninyo sa katulad ni Robin Padilla na hinusgahan na ang proseso nang hindi pa tinitingnan ang mga ebidensya? Ako na lamang ang magsasabi para kay Attorney Salvador Panelo. Ang tawag sa mga ganitong tao, balasubas, Attorney Salvador Panelo. Idagdag pa natin dyan, itong si Amy Marcos. Ano ang paninindigan ni Amy Marcos sa impeachment laban kay Sara Duterte? Sa mga balitang nakalap ni ChatGPT, basahin ko po. Una, may simpatya at personal guilt kay Sara Duterte. Isa sa pinaka-viral niyang pahayag noong 2026, humingi siya ng tawad at sinabing pinahamak niya si Sara Duterte sa pag-udyok na tumakbo ito bilang BP. Dagdag pa niya, mas maayos daw sana kung nananatili si Sara bilang mayor sa Davao at hindi nasangkot sa brutal na national politics. Ibig sabihin, nakikita niya ang impeachment bilang bahagi ng hirap na dinaranas ni Sara sa national politics. Grabe, di ba mga tol? Hindi lang simpleng legal issue. Ikadalawa, depensa niya, hindi totoo ang mga alegasyon. Sa gitna ng impeachment hearings, direkta niyang tinira ang testigo. Tinawag niyang sinungaling si Ramil Madriaga. Pahayag niya, dapat magsalita ang Pangulo para itama ang umano'y maling akusasyon laban kay Sara. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala sa key testimonies na ginagamit laban kay Sara Duterte. Ikatlo, tinuring niyang falsehoods ang ebidensya. May mga pahayag din siya na ang testimonya laban kay Sara ay pure falsehoods o kasinungalingan. Malinaw, direktang kinokontra niya ang credibility ng impeachment case. Ikaapat, nauna na siyang nagpahayag ng suporta kay Sara Duterte. Noong mga naunang yugto ng impeachment, nagpakita siya ng suporta kay Sara Duterte sa gitna ng mga akusasyon. Hindi lang ngayon, consistent ang alignment niya sa Duterte camp. Ano ang buod ng ginawa nitong si Senator Amy Marcos? May simpatya at personal na suporta kay Sara Duterte, hindi naniniwala sa mga alegasyon, tinawag pang kasinungalingan, aktibong dinepensahan laban sa testimonya ng mga testigo. Makikita ang impeachment bilang bahagi ng harsh national politics. Kaya para sa inyo, Salvador Panelo, kung tinawag kong balasubas ang mga naging pahayag nitong si Senator Robin Padilla, ihahalin tulad ko naman itong si Senator Amy Marcos na parang linta o tuko rather kung kumapit sa mga Duterte para lamang pumabor sa kanya marahil ang sitwasyon sa hinaharap. Kaya ganito bang uri ng mga senator judges ang malinis para sa inyo? Samantala yung mga titingin sa ebidensya tatawagin yung pusakal, Attorney Salvador Panelo. Kaya tama lamang ang sinabi sa inyo nitong si Senator Ping Lacson, you are a low hanging ambulance chasing lizard. Attorney Salvador Panelo. At ngayon, balikan po natin ang interview kay Attorney Raymond Palad, ang abogado po ni Ramil Madriaga. Pakinggan po natin ang naging interview sa kanya ng Storycon, no? Kasi dito sinasabi, bagamat hindi ito nangyari sa Committee on Justice, pero mangyayari ito in the event na umabot po ito sa Senado, meron daw pong mga testigo or eyewitness na magko-corroborate
sa mga sinabi ni Ramil Madriaga. Pakinggan po natin ang interview na ito, mga tol. Sa Senado ba, sa trial ni Vice President Sara, meron ba tayong aasahan na corroborative evidence, prima facie evidence, pag-akyat doon? Kahit patikim man lang, galing sa inyo. No? Kahit general lang. Dahil parang masyadong amazing yung kanyang mga sinasabi. Kaya ang tanong ng mga tao, meron ba yung corroboration? No? Yes, Pag-akyat. actually, boss, nung ako'y naging abogado noong 1990 pa ako nakapasa, no? Wala pa akong mga cellphone with camera niyan. We can still prove yung crime. Napuprove namin ng krimen kasi may tinatawag kaming eyewitness, no? Yung testimonial witness, testimonial evidence. Nahilig na lang ang tao nung magkaroon ng cellphone with camera na napaka-accessible ng kuna ng ebidensyang kada galaw natin. Doon sa tanong mo na meron magko-corroborate, yes, meron. Dalawa sa co-accused niya, member ng ISIP, nakakulong din sa Annex 2. During the mga meeting namin ito, nung nire-review namin ito, pinababa ko yung dalawang co-accused and they confirm yung delivery, pick up ng pera. Kasi hindi naman lumalakad si Ramil mag-isa. Imagine, may dala siyang dalawang... Ito, napakahalaga nitong pinapaliwanag ni Atty. Raymond Palad. Kasi sinasabi nitong si Atty. Edward Chico, mahirap daw pong paniwalaan yung mga sinabi ni Ramil Madriaga based of doctrine of human experience as legally explained niya, no? Kaya ang makakapagpatunay talaga is ebidensya. At isa po sa mga tinatawag na ebidensya ang corroborative evidence. Ano po ba ang ibig sabihin ng corroborative evidence sa madaling pangunawa? Mga karagdagang ebidensya na magpapatunay sa alegasyon ng nag-aakusa. No, yan po yung aabangan natin sa Senate trial kung sakasakali. Duffel bag, tatlong mga bag ng pera, 30-35 million, gabi lumalakad. May baril ho si Ramil. Pero wag nyo akong misunderstood dito, mga tol. Hindi porket kinikriticize ko si Senator J.B. Ejercito, tatalikuran ko na siya sa kanyang mga ginagawa at ang suporta. Uulitin ko, kahit ganito ang posisyon ni J.B. Ejercito, kahit kumampi siya kay Sara Duterte, iboboto ko pa rin siya sa pagkasenador kung tatakbo siya sa pagkasenador sa 2028. No, hindi po kasi makitid ang utak ko, mga tol. I'm sorry to say that. No? Objectivity ang ginagawa ko po sa buhay. Hindi porket kakampi siya if ever sa pag-acquit kay Sara Duterte, meaning kakalimutan ko na yung mga kanyang ginawa. Kaya nga ang punto ko, sinasabi ko sa inyo, huhusgahan ko si Senator J.B. Ejercito base sa kanyang magiging desisyon sa impeachment. Kung talagang overwhelming ang ebidensya laban kay Sara Duterte at i-acquit niya pa rin si Sara Duterte, then that is the time na hindi ko siya susuportahan. Pero yung mga ganitong pahayag niya lamang, wag niyo akong i-expect, mga tol, na ako'y tatalikod sa kanya katulad ng mga pagbanat ninyo na ginagawa kay Senator J.B. Ejercito sa kasalukuyan. Karapatan nyo yan na i-criticize siya. Karapatan ko din naman na punahin ang kanyang mga ginagawa o sinasabi, pero hindi ibig sabihin no, na tatalikuran ko ang pagsuporta ko kay Senator JB. Lalong-lalo na, nakakausap ko siya. Siya lamang ang tanging senador na nakakausap ko. Hindi lamang by text, kung hindi by phone. From time to time, nagkakausap kami talaga ni Senator JB Ejercito. Kaya, anong ine-expect ninyo sa akin? No? Ganun lang po yon. Ngayon, uulitin ko, kung ayaw nyo kay Senator JB Ejercito, karapatan nyo yan. Huwag nyo siyang iboto sa darating na halalan kung siya may muling tatakbo sa pagkasenador. Pero karapatan ko din na punahin siya somehow at igiit ko rin yung pagsuporta sa kanya. Ganun lang po yung kasimple, no? Wala yung pinakaiba sa mga nanonood na dilawan dito sa atin na kunyari PBBM supporter or Marcos supporter, pero alam naman natin ang naratibo na sinasabi ay pabor sa mga dilawan. Tuloy po tayo dito. Meron din siya mga security. I think ang sabi niya sa akin, meron siyang 17 baril na duly license sa kanya. Kasi may security agency din siya. So yung tanong mo na patikim, yes, meron kami mga eyewitnesses who will confirm that. Hindi lang to basta litrato. Meron tayong mga tao na magpo-confirm na kung mag-usap yan sa eleksyon, yung campaign, minsan 30 to 40 minutes yung sa matnog, yung inaabot yung bandera.
After niyan, 30 to 40 minutes, nag-uusap yan yung mga next plan yung gagawin. And then yung mga pick-up delivery ng pera sa iba't ibang location, yung paghatid sa ombudsman, paghatid kay Atty. Kilala. May kasama ho siyang mga security niya. Nakausap ko po yung mga taong yun. Meron po. So, attorney, nagsalita din si former Ombudsman Martirez. Sabi niya, malapit na malapit ako. Kung malapit na malapit daw siya, bakit hindi na lang diniretso sa kanya ni President Duterte yung pera? Bakit pa ito may kailangan nung ganong bagman? Kung bibigyan siya ng ganong klaseng pera at tinatanong nga niya, para saan ba yung perang yon? Actually, common sense eh. Hindi naman pupunta dyan si PRRD sa ombudsman para magkabot ng pera. Yung mga padalawang ganyan, illegal ho yan, kaya dinadaan yan sa mga utusan, sa mga middleman, para madali po yung tawag natin, may deniability po, di ba? Ang mga illegal yung mga Pero para transactions saan kaya? Para saan kaya daw yun? Kasi sabi Hindi niya, ko alam. Kasi ang sabi niya, every time na may pick up siya ng pera, inuutusan lang siya kung saan. Singit lang ako. Gawin natin simple mga tol, ano? Kasi tayo may mga kanya-kanyang bias eh. Ang unang-unang bias sa atin kapag hindi pabor ang sinasabi, naiinis tayo, nagagalit tayo. Ramdam ko din naman yan sa inyo eh. No, kapag hindi pabor yung mga sinasabi ko dito, kinaiinisan ninyo ako eh. 'Di ba, nagtalo-talo nga tayo before nung tinanggal itong si dating Chief PNP Nicolas Torre at nanindigan ako para kay dating PNP Chief Retired General Nicolas Torre. Yung mga ilang PBBM supporter at loyalista, ako'y kinastigo, no? Sinabihan na kanino ba ang iyong loyalty? Nasa Pangulo ba ng Pilipinas o kay Nicolas Torre? Wala akong magagawa sa mga ganong mindset, no? Hindi kasi lahat ng pagkakataon yung mga maririnig natin, magugustuhan natin, no? At wag niyong i-expect sa akin na bilang manonood kayo rito, ipiplease ko kayo. Never po ako ng please ng manonood dito. Marami na pong nanood sa akin, umalis pero bumalik. Yung iba hindi na bumalik. Wala akong pakialam sa mga ganong sitwasyon. Kung ako'y sinusuportahan ninyo, maraming salamat. No? Pero tandaan natin, nandito ako dahil sa paniniwala ko kung ano ang tama at dapat. Kaya nga lagi po yan ang outro natin eh. Kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Kung sa tingin ninyo hindi tama at dapat yung sinasabi ko, di wag nyo akong panoorin. Ganun lang naman kasimple yon. Pero kung kayo'y nag-a-agree from time to time, salamat sa panonood. Kung kayo ngayon nagdi-disagree sa sinasabi ko about kay Senator JB Ejercito, salamat pa rin sa panonood. It's up to you kung kayo'y babalik. Dahil hindi nyo mababago ang isip ko ng pagsuporta kay Senator JB. Kung ako'y babaklas ng pagsuporta kay Senator JB, hindi dahil sa mga sinasabi ninyo, kung hindi sa sarili kong desisyon. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Mag-ahatid. Meron pa siyang binabanggit na minsan kukunin niya yung pera na I think hindi na nasama sa supplemental. Nakalagay sa Air Jordan na sapatos. Pag mga 1.52 million, nasa box lang ng sapatos yan. Kung para saan, hindi ho namin masasagot yon. Kasi alam mo, pag ano pa yung nag-execute ka lang ng project, pag inutusan ka ng boss mo, hindi mo naman sasabihin para saan to. Saan galing to? Drug money ba to? Blood money ba to? Hindi mo tatanungin yan. Basta sinabing, ate, deliver. That's it. Ganun po yun. so, Kaya kung magbibigay ako ng pera kay Manny Mogato, kahit kaibigan ko si Manny Mogato, idadaan ko muna kay Ed Linggao. so, Hindi ko idadaan kay Rich. Kay Kasi- Ed Linggao. Ha? Wait. Bawasan. hindi mo dadaan sa akin kasi Trustworthy si Ed. clearly. So there are two people who would corroborate him as far as the deliveries are concerned. Meron. But the thing that we're trying to establish here is whether he really was that close to the president, to the former president, and to the vice president, to the point that he claims that he was in the room when nagkaroon ng agreement for a term sharing between former Lin- President Duterte and now President Marcos Jr. So, Nabibigay ng Malacanang. So, Linawin ko po yun, yung sorry. meron magko-corroborate. Linawin ko yun, yung issue na nasa room na nagkakaroon ng term sharing agreement. Wala ko siya sa room na gano'n. Imagine na nag-uusap noon former president, tapos si BBM, nandiyan si Ivy sa paligid. Hindi ko siya nag-join sa mga
meeting na He yan. was just told linawin ko about it. dyan. Oo, Mm. linawin ko dyan. After na mag-usap ni Pierre Abdi sa ni BBM, Sinabihan siya. dyan na sasabihin sa kanya, Oo. iyayatong na ni Pierre Abdi, ganito pinag-usapan namin, ganito yung sinabi ko sa kanya. That's it. Pero hindi ko siya mismong nakaupo sa table habang pinag-uusapan ng term sharing. Mm. Pero, Hindi ko siya pero bakit lumutang sasabihin sa kanya? pinag-uusapan. Ano Yes. po? Bakit sasabihin sa kanya? Well, That's a hindi ang very makakasagot niya si important Pierre Abdi issue, lang no? po. Si Pierre Abdi lang makakasagot niya kung bakit niya pinagkatiwala ng ganon si Ramil Madriaga. Mm. Kasi dinideny ng Malacanang yan eh. Kaya tinatanong lang namin. Yeah, kaya nga po sinasabi na ko, dinideny ng Malacanang. Yes, nabasa ko rin po yun, pero sinasabi ko, sinabi lang sa kanya ni Duterte. Of course, Malacanang will deny that. And of course, si Duterte, ang sinasabi lang ni Ramil, sabi sa kanya ni Duterte. Whether true or not, sinabi lang mo sa kanya yun. Yeah. But coming back to Pero kung tutusin mga tol sa usaping impeachment, wala na pong kaugnayan iyan eh. No? Yung mga sinasabi ni Ramil Madriaga tungkol kay Rodrigo Duterte is a waste of time sa usaping impeachment. Kaya nga, yun yung paninindigan ko nung nakaraan. May mga nainis pa nga sa akin dyan na manonood natin eh. Kasi sinasabi nila, dapat daw mapakinggan ng publiko. Oo, nandun na tayo. Dapat naman talagang mapakinggan ng publiko yan. No? At hindi dapat itago. Pero ang pinag-uusapan po natin, impeachment eh. Di ba? Kaya doon lang tayo dapat mag-focus sa impeachment. Kung ano man yung alegasyon ni Ramil Madriaga laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte has nothing to do with the impeachment of Vice President Sara Duterte. If you are speaking naman about the Tagong Yaman, then i-relate nila kung totoo iyon. Which is, I do not know kung papasok dahil nga po, yan ay nangyari hindi pa Vice Presidente si Sara Duterte. And even this, no, yung naging pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes sa Quadcom na maaaring maging subject ng inquiry or clarificatory questions sa April 22, I do not know kung ito po ipapasok sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi nangyari po ang mga taon na binabanggit dito, hindi pa po Vice Presidente si Sara Duterte. Tandaan natin, lahat ng mga impeachment complaint dapat yan ay nangyari sa panahon ng panunungkulan ng Vice Presidente. Hindi sa panahon ng panunungkulan na siya po yung mayor or ng vice mayor pa lamang. Pero ang pagpapaliwanag dyan ni dating Senador Antonio Trillanes is to set yung behavior, no, or yung pattern of circumstances kung bakit daw ganito na kayaman itong si Sara Duterte. Pero mayroong legal questions dan na nire-raise ang mga expert, no? Sinasabi nila mukhang hindi yan uubra kasi nangyari ang mga yan dahil nga po panahon pa na hindi Vice Presidente si Sara Duterte. Ganun pa man, total mangyayari ito sa April 22, 2026. Balikan po natin ano ba yung mga naging pahayag ni dating Senador Trillanes sa Quadcom kung saan inilahad niya yung mga di umano'y labas-pasok na pera sa mga account ng mga Duterte. Pakinggan, panoorin at reaksyon na natin. Ito pong naging Quadcom hearing noong November 13, 2024. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalat ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLO. Wala akong pakialam sa sinasabi mo, Orly Hanito Batulayan. Kung sa tingin mo wala akong sariling paninindigan, di so be it. Ganun lang kasimple yun. Bakit kita pakikinggan? Naninindigan ako sa tama at dapat. Ibig sabihin, kung mali yung ginagawa ng sinusuportahan natin, hindi natin ikikriticize dahil naninindigan tayo para doon. Anong katangahan yan? No? Alam mo, Orly Hanito Batulayan, ngayon lang kita papatulan, pero last time na ito. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Wala kang bearing sa pagkatao ni Top 1. Wala akong pakialam sa opinion mo. No? Maninindigan ako para sa tama at dapat sa paniniwala ko. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Ganun lang kasimple yon. Kung ayaw mo sa mga sinasabi ko, lumayas ka dito. Hindi kita kailangan dito. And the rest,
Kung ayaw ninyo sa sinasabi ko, hindi ko kayo kailangan dito. Pero maraming salamat kung patuloy niyong sinusuportahan si Top 1. Titigil ako sa ginagawa ko kapag wala nang nanonood sa akin. Pero hanggat merong nagtitiwala kay Top 1, magpapatuloy ako sa ginagawa ko. At hindi ako magpapa-apekto dahil gusto nyo lamang yung dapat nyong marinig. No? Hindi ako katulad ng ibang vlogger na nambobola sa mga viewers nila. Ako nandito, alam na alam nyo yan. Kung ano yung tama at dapat sa paniniwala ko, yun yung paninindigan ko. Kahit ayaw ng manonood ko. Ganun lang. Kaya nga tumatagal tayo eh. Napansin nyo ba? Kung ako'y kumukuha ng puwersa sa mga kapwa ko vloggers, never. I stand on my own. I am a vlogger for about 6 years now. Tumindig ako sa sarili ko. Hindi ako cloud chaser. Hindi ako makikipag-selfie sa kung kani-kaninong politiko para lamang makakuha ng clout. No? Tumitindig ako base sa aking nilalaman ng isipan at ng mga sinasabi ko. And salamat. Dahil nandito kayo at sinusuportahan nyo si Top 1. No? Pero yung mga katulad mo, hindi ko kailangan dito. Ano, magpapadikta ako dahil yun ang gusto ninyo? Hindi ganun si Top 1. May paninindigan ako. At yun ang ginusto sa akin ng boss ko. Kaya nga sa lahat ng mga panahon na ako'y pulis pa, respetado ako ng mga opisyal ko eh. Kasi naninindigan talaga ako. Ganun lang yon. Hindi na kita papatulan. Isang beses lang kitang papatulan kung sino ka man at kakalimutan ko na pangalan mo. Hindi kita kailangan dito sa programa ko. Lock sa kanila. Kaya, ano po tayo? Kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Yan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. Ganyang kalaki. Ngayon, total credits ay 2.4 billion pesos as alleged nitong si dating Senador Antonio Trillanes. Kaya titingnan natin yan mga tol kung tatanggapin ba ito, no? At magiging bahagi ba ito ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kasi ito yung pinaguhugutan kung bakit ipinatatawag ngayon si dating Senador Antonio Trillanes ng Committee on Justice. Kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa Bank Secrecy Law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, meron po, ito pong mga transactions na ito, meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanlet. Alam niyo ganito mga tol eh. Merong interview kay Mayor Isko Moreno. Perhaps ganito niya siguro ako tinitingnan eh. Na parang bumabalimbing, walang paninindigan. Wala tayong magagawa sa ganyang mga utak. Pakitid na utak yan eh. No? Pero pakinggan natin ito. Bago natin ipagpatuloy yung kay Senator Antonio Trillanes. Ito. Real talk ni Yorme. Hindi ko naman napakinggan ng buo. Sinend lang sa akin ng isang kaibigan po natin ngayon. At tingnan natin. Kasi parang ang nangyayari, kung ano lang yung gusto nating marinig, yun lang yung gusto nating pakinggan eh. No? Kapag kaayaw po natin doon sa naririnig natin, criticize na kagad. Ayoko na kagad sa'yo. Ganon, ang ilan sa mga manonood natin eh. Pero, siguro ganito yung nangyayari. Pakinggan natin dito si Yorme. Ngayon sa social media, balikan natin ng konti yung politika. One, medyo bumalimbing na daw kayo
Dahil dati bumabanat kayo kay Marcos, ngayon tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi niyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Oh, yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain niyo na ba yun? Wala akong gano'n. Action Demokratiko ako. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-laban kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko, Olats, no? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, now you recognize 31 million. Ganun lang kasimple. Di tapos na. Tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. Doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naulat sa ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue na sibuyas, asukal, naalala niyo yun? Yung mga unang asukal, sibuyas, lahat, anything. Mga ano. Alam mo, limasing ko, dinudot sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto demokrasya yun di tapos na ako. Wala kayo narinig. Mangyari ba? Naalala niyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, bumalik ka na. So, I listen to, salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ka sumisa pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos, anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakon. Ito, real to ko kayo rito. Sarap na sarap tayo sa pakikinig sa mga sinasabi ni Mayor Isko Moreno kasi pabor sa atin. Pero pagka nagkabaliktad ng sitwasyon, kung ang sinasabi niya naman pabor para kay Sara Duterte, kagagalitan niyo si Yorme, di ba? Yun ang bias natin, mga tol. No? Pero dapat bilang isang Pilipino na naniniwala sa demokrasya, panindigan natin kung ano yung alam natin tama at dapat. No? At higit sa lahat, huwag tayo magpapa-apekto sa sinasabi ng mga kapwa natin na alam naman natin taliwas doon sa paniniwala natin. At higit sa lahat, huwag tayong mag-i-impose ng paniniwala natin sa iba. Katulad ng ibang mga manonood dito na ginagawa ninyo, porket hindi pumapabor yung mga sinasabi ko sa gusto ninyo, kaiinisan ninyo ako, I don't care. No? Marami nang gumawa sa akin yan dito sa programa natin. Umalis dahil ayaw ng sinasabi ko, pero eventually makikita ko nanonood ulit sa atin. Pero okay lang yun, katanggap-tanggap yun. Kasi pagpapakita yun na binubuksan mo yung isipan mo. Di ba? At dito, sa punto na ito ng interview ni Yorme, tama. Tama yung sinasabi niya kasi pabor para sa atin. Tuwang-tuwa tayo. Kaya nga dito, sa title lang ni Juan Sandoco, na real talk ni Yorme, iyak mga didilis. Paano kung kumampi bigla ang pahayag nitong si Yorme, pabor para kay Sara Duterte, di magagalit na naman tayo. Pero titingnan natin yung pahayag na yun dapat. Bakit niya ba sinasabi? Kung sakasakali lang yung mga ganung pahayag, pabor para kay Sara Duterte. Ibig sabihin ng mga tol, hindi panatisismo, kung hindi objectivity dapat tayo. Ako sumusuporta ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi ako naka one-track mind sa kanya. Napansin nyo ba? Bihira nga natin pag-usapan ng mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa ating programa Mas more on pag-criticize ako sa mga kritisismo niya, sa mga nagkikriticize sa kanya. Meaning, ipinagtatanggol ko siya. No? Kaya,
I do not know bakit may mga ganyang mindset ang ilan sa ating mga manonood. But karapatan nyo yan. Demokrasya tayo eh. Pero uulitin ko sa inyo, huwag nyong i-impose sa akin ang paniniwala ninyo. Dahil kung ang mga politiko nga na even nakakausap ko, katulad ni Senator JB, hindi niya ma-impose sa akin yung gusto niya eh. Naninindigan ako, kinriticize ko nga siya sa programa natin ngayon. Kayo pa kaya? Na nagko-comment dyan sa chat area. Di ba? O ituloy natin ang pakikinig po dito. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig, o Makati. Ang Manila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? Tama. 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, mapakapartido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president. Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Yan. Halimbawa lang, let's just dito, ito yung pinupunto natin. What if maging presidente si Sara Duterte? Tapos, mayor si Isko Moreno. Siyempre, ang naratibo niya, papabor sa mga tamang gagawin kung sakali ni Sara Duterte. E di magagalit naman kayo kay Mayor Isko Moreno. Yun ang problema sa atin. Mga tol, real talk tayo ngayon. Yung fanatismo. No, hindi ako panatiko, to be honest with you. I admire, I love, supported si Pangulong Bongbong Marcos, not because politician siya eh. Sa mga nakakaalam ng nakaraan, naikwento ko na to maraming beses, di ba? Alam niyo naman kung bakit ko sinusuportahan si Pangulong Bongbong Marcos, hindi dahil sa politika. That is very personal. Uulitin ko. Sinuportahan ko si Pangulong Bongbong Marcos dahil personal ang nagawa niya sa akin, not by his action. Hindi ko siya nakasalamuha. I never met President BBM. Twice ko lamang siyang nakita. Nung pulis pa ako sa City of Antipolo at during the meeting de avance nitong nakaraang halalan sa City of Mandaluyong. Pero malayo pa. Hindi ko siya nakita. Malayo pa yung pagkakakita ko sa kanya. Hindi ako nagpupunta ng Malacanang sa mga invitations before. Dati may mga invitations ako. For 3 times, ini-invite ako sa Malacanang ng mga kapwa ko vlogger para umattend ng Christmas party. Pero di ako nagpupunta. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa mga bagay na hindi ko feel. Di ba? Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi ko sinusuportahan si Pangulo. Dahil, makailang beses ko nang sinabi, uulitin ko ngayon, personal ang pagsuporta ko sa kanya nung mga panahon na ako'y dumaranas sa napakalaking problemang pinansyal at iba pang mga problema. In short, depressed ako. Ang mga tinig ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Napanood ko ang interview ni Tony Gonzaga sometime in September 2021. Nakakulay pink na anong tawag doon? Long sleeve si Pangulong Bongbong Marcos habang ini-interview nitong si Tony Gonzaga. Ikinuwento niya ang kanyang buhay at doon habang pinapanood ko yon, nagkaroon ako ng pag-asa. Kasi sa kabila, hindi naman ako political person talaga. Hindi ko alam kung ano ang history ng mga Marcoses. Sinuportahan ko si Pangulo bilang senador noon at bilang vice presidente, but I do not know the history of Marcoses. No? Kaya nung mapanood ko yon, naisip ko, sa napakalaking problema na pinagdaanan ni PBBM at ng kanyang pamilya, muli silang nakabangon. Ako pa kaya na napakaliit lamang ang problema ng mga panahong iyon. Kaya sabi ko, naging inspiration ko sa sarili ko. Pag ito'y tatakbo sa pagkapangulo sa 2022, susuportahan ko ito.
October 6, nag-file siya ng Certificate of Candidacy. Naka-pink ulit siya. Sabi ko, ito na yung senyales. At tatapusin ko lamang ang birthday ko, October 20. The following day, maglaladlad na ako sa aking political bias at ipangangampanya ko na si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa mga nakapollow sa akin dito, matagal na. Di ba, di naman tayo nagko-content ng politika noon? Pero October 21, kung saan ginawa ko ang page na ito sa Facebook, no? October 21, nagsimula akong mag-focus sa pangangampanya na kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagtanong ako sa aking mga kaibigang abogado, Tol, meron ba akong malalabag na batas kung ngayon pa lamang mangangampanya na ako pabor para kay PBBM o kay Bongbong Marcos ng mga panahong iyon? Sabi ng mga kaibigan ko, wala. Kaya nangangampanya na ako noon pa lang. Hindi pa tumatakbo sa pagka-vice presidente si Sara Duterte. Ipinangangampanya na natin sa pamamagitan ng programa natin si Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang dahilan. No? At hindi doon matatapos yung pagsuporta ko kay Pangulong Bongbong Marcos. At higit sa lahat, hindi makukonfine sa pagiging panatiko ang pagsuporta ko. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ay may gagawing kasalanan, hindi ko siya susuportahan. Pero naniniwala ako na hindi gagawa ng pagkakamali si Pangulo sa kanyang pagiging Pangulo ng Pilipinas. Comparatively speaking, sa isa ngayon, maaaring sampahan ng kaso sa korte. Si Congressman Martin Romualdez, sinuportahan ko yan. Pero kung siya po'y masasakdal sa korte, kung ano ang magiging desisyon ng korte, doon either magpapatuloy o matatapos ang suporta ko sa kanya. Dapat, mga tol, ayokong i-impose sa inyo paniniwala ko. Pero doon tayo sa tama at dapat. No? Huwag tayong maging panatiko. Hindi pa pwede yung katulad ng mga Duterte supporters na harap-harapan na ang mga ebidensya laban sa kanilang mga sinusuportahan, pilit pa rin nilang pinapaniwala na mabuti ang ginawa, partikular ni Rodrigo Duterte. Na ang pagpatay sa kapwa natin Pilipino, tama, kasi sinusuportahan nila si Rodrigo Duterte. Anyway, balik tayo dito sa real talk nitong si Yorme. Ano lang tayo? Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Democratico. I have my own party. Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Oh. Makikipagtulungan din ako sa presidente in that future. Or let's just say, another person, para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, Alam niyo mga tol, makasingit lang ulit. Ang isa sa pinakamagandang halimbawa ng ginagawa ni Yorme ay ang isang DDS sa katauhan ni Governor Pamela Baricuatro. Tama ba? Yung gobernador po ng Cebu ngayon, DDS po yun. Pero ano ginagawa niya? Nakikipagtulungan siya sa ating gobyerno. Nirerespeto niya ang Office of the President. Hindi dahil si Pangulong Bongbong Marcos, pangalang Bongbong Marcos, kung hindi Office of the President. Ganun naman kasi talaga ang dapat. Kung tutuusin nga, dapat mas pinaniniwalaan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Ang politika ay panahon lamang ng halalan. Kapag katapos ng politika o ng halalan, dapat natatapos na ang politika. Hindi sa akin ang galing yan. Kay Pangulong Bongbong Marcos mismo. 'Di ba? On some interview na meron po siyang ibinahagi o sa mga interview na yan, binahagi niya po ang mga katagang binanggit natin na ang politika ay dapat sa panahon lamang ng halalan. Pagkatapos ng halalan, wala na dapat kulay ng politika. Ang pinakakulay dapat ng politika ay performance sapagkat sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, the best way for sa isang politika ay sa pamamagitan po ng performance. No, kung ano yung ginagawa mo at pinapakita mo, yun ang maghuhusga sa iyo sa politika. Ngayon, so much for that. No?
At babalik tayo dito sa original natin topic. Ano ba yung mga abangan natin sa April 22? Bahagi ng mga testimonya ni dating Senador Antonio Trillanes ay ang sinasabing mahigit 2 billion pesos na paglabas-pasok ng pera sa mga account ng mga Duterte. At patuloy po natin pakinggan, balikan, ito pong naging pagtestigo o pagpapahayag ng mga nalalaman ni Trillanes during Quadcom hearing. Abansen niya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro ng mga panahon niyan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa... Nako, kailangan kong isingit ito, no? May nakakita akong panibagong... Out of topic ito, mga tol, pero isingit natin. Meron po si Ramon Tulfo. Babasahin ko lamang, hindi po ako magko-comment dito. Ito po ang post ni Ramon Tulfo. Hindi ako magko-comment, mga tol, ha? Babasahin ko lamang. Sabi niya, I stand in defense of my friend Digong, who cannot defend himself from an accusation that he raped his own daughter, Sarah. The accusation, which is now going viral, is an allegation most foul. It's sick, it's unfair, it's below the belt. Whoever invented that is sick in the head. Why would Digong, who has jumped from one bed to another, defile his own flesh and blood? Sa dami-daming babae, bakit ang anak pa niya? If that rumor was invented by BBM camp, they are going down to the level of the DDS, who are mostly ignorant, stupid, and intellectually or psychologically challenged. Please, let us discuss politics at a high level. Nakita ko lamang kaya ko po isinir sa programa natin ngayon. No comment. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Didibidendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos process of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross-match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanya istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-cash, no? Tapos, itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, magka-admit konti, pero... Ngayon, ang suma total ng mga nadidinig natin, mga tol, ay ang alegasyon ni dating Senador Trillanes na billions of pesos ang naglabas-pasok sa mga account ng mga Duterte. The only question now ay kung papasok po ba ito sa mga akusasyon laban kay Sara Duterte kaugnay ng impeachment complaint sa kanya.
no? Kaya aabangan natin 'yan sa darating po na 2026 April 22 hearing ng Committee on Justice. At tingin ko, bagamat hindi pa natin alam yung mga particulars ng sasabihin talaga nitong si dating Senador Trillanes, ito po yung magpapakabog sa dibdib ng mga Duterte supporters. Sabi nga po ni Attorney Jesus Palsis, no? Kaugnay po niyan, ayon daw po sa kanyang Tweety Bird, basahin natin, no? Kinikilabutan ako. Sabi ni Tweety Bird kanina, in a phone call, mas pasabog pa daw ang April 22 impeachment hearing kesa sa April 14 hearing. Madami pa daw alas at ebidensya ang mga complainants. Bloodbath pa ba yan or massacre? At kung babalikan po natin ang mga pahayag ni Ramil Madriaga, ito po ay kine-question ng mga Duterte supporter. At ilan sa mga kine-question nila ay hindi totoo, although hindi related yan sa impeachment ni Sara Duterte. Yung mga sinasabi ni Ramil Madriaga, particular sa mga cheque, na napanood nyo na marahil sa ibang mga content creator na sinusuportahan ninyo, kung ano yung totoo doon. At ito rin naman, yung tungkol sa mga motor. O, pinost ng isang supporter ni Palag Maramad ba yun? Teka lang, mag-ship nga tayo doon sa isa kong page. Hindi kasi ako nakapollow sa mga... Ito yung original na ginagamit ko eh. Palag ni Ramad. Ito na. Pinakita niya ngayon dito yung katotohanan daw sa likod ng mga motor na ito. No? Ito yung mga picture. Si Ramil Madriaga yan, grabe, sana all. No? Pangarap kong magkaroon ng big bike pero hanggang pangarap na lang yan. Yan o. Diba? Naganda ng motor. Tapos may mga Harley Davidson pa yan eh. Ito. Yan o. Maganda, grabe. Mapapasana all ka na lang talaga. Pero dapat sa lihitin mong kaparaanan. Ako para sa akin, hindi hero ituring dapat itong si Ramil Madriaga. Tama si Attorney Reyes del Rosario eh. Bahagi siya ng sistema. Pero nagpapasalamat tayo kay Ramil Madriaga dahil lumantad siya at sinasabi niya na ngayon ang katotohanan ayon sa kanya. No? Basahin ko na lamang po. Ito. Sa mga DDS na nagsasabi na hindi naman daw kay FPRRD ang 2 Ducatis at 2 Harleys, na si Karam daw talaga ang bumili nun, 4 na motorsiklo galing ang pera sa kidnapping. Pisti kayong mga tangnan yung mga bobong tangang DDS talaga. Binabasa ko lang to mga tol ha. Ni isang kasong kriminal ay wala si Karam nung inaresto siya. At nagreklamo na nga si Karam sa Napolcom bakit sinabi ng PNP-AKG sa news na most wanted kidnapper siya at leader ng kidnapping group. Ano ang basihan ng PNP-AKG para sabihin na mabagsik na kidnapper si Karam na pumapatay ng mga biktima? Alam naman namin na si Fugitive Harry ang nasusunod sa PNP-AKG kasama ang isang baklang kernel at isang babaeng kapitan. Ngayon, balik tayo sa mga motorsiklo. Bago nagkakilala si Karam at FPRRD, ay walang motorsiklo na Easy Rider si Karam. Lahat ng mga motorsiklo ni Karam ay mga sports bike na pangkarera dahil professional racer si Karam. Wala siyang hilig sa mga Ducati at Harley, kaya bakit siya bibili ng mga Ducati at Harley? Makikita sa mga larawan na dati nang nagmomotor si Karam at wala siyang binili ni isa sa Harley o Ducati dahil ayaw niya. Si FPRRD ang nag-utos sa kanya na bumili ng mga Ducati at Harley para masakyan ni Mayor Sara sa Luzon Loop campaign niya kasama ang Isip Bikers, Sara Army Riders Association at iba pang motorcycle groups. Ang Harley at Ducati ay pangmayaman at medyo pang easy comfort na big bike.
napaka-komportable din ito sakyan, lalo na sa eleksyon at isang babae na tulad ni Mayor Sara ang sasakay. Alam ko ang lahat ng ito dahil member ako ng SARA or Sara Army Riders Associations. Yes, oh yes, dati akong Sara Army. Isa akong solid isip DDS. Pero hindi kami galit kay PBBM dahil Uniteam din kami at kasama naman si PBBM sa Uniteam. PBBM pa din kami tulad ng dati. Binasura nga lang namin si Sara. Sigaw ng bayan, ibasura si Sara. May problema ba? Yan. At ito po yung mga sinasabing pinabili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron akong nabasa sa comment ng mga DDS nasan daw yung 2 Ducati at 2 Harley Davidson. Dahil ibang motor naman daw yung nakapost. Wala naman daw at napakasinungaling daw. O eto, saksak nyo sa baga nyo, mga damuho kayo. O yan. No? Harley Davidson, Ducati. Tapos, may mga pinost pa siya dyan na mga resibo na ito nga talaga ay nakapangalan kay Ramil Madriaga. Nasaan na ba banda yun? Ay, tinanggal na. Pero siguro kumalat na yun. Nakita nyo na marahil yun. Yung mga ORCR ng mga motor po na yan na nakapangalan dito kay Ramil Madriaga. At anyway mga to, lahat naman po ito ay mga akusasyon ni Ramil Madriaga. At paalala nga ng iba, hindi porket sinabi ni Ramil Madriaga ay gospel truth na. No? Hindi porket sinabi niya ay pawang katotohanan lamang. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, naniniwala po ako sa mga pahayag ni Ramil Madriaga. Pero ang paniniwala na yan ay hindi rin naman po nakaangkla sa katotohanan. After all, sa ngayon, naratibo pa lamang ito ng bawat panig. Sinasabi ng mga Duterte supporter, hindi totoo yan. Sinasabi po ng mga naniniwala kay Ramil Madriaga na maaaring totoo yan, at ako isa nga doon naniniwala sa kanya. Sa huli ang magsasabi kung ito po ba'y totoo o hindi ay ang korte. No? Ang impeachment court. Kaugnay ng impeachment kay Sara Duterte or possibly kaugnay po ng posibleng kasong kriminal na isinampa ni Ramil Madriaga in particular dito po kay Harry Roque at sa kanyang asawa at iba pa. Ito. Yan. Bilang pagtatapos sa live stream natin, basahin ko po ito. Ito pa ang 3 kaso na isinampa laban sa iyo at sa asawa mong fugitive Harry Roque. Mga totoong kaso na isinampa laban sa inyong mag-asawa ng 77 na mga magsasaka. Sasabihin mo na gawa-gawa lang, takot na takot sa iyo ang mga yan dahil panay ang ikot ng mga goons ng bayaw mo. Sobra 200 ang mga magsasaka na ninakawan mo ng lupa. 77 lang ang naglakas loob dahil sinamahan sila ni Karam. Susunod na ipopost niya yung kaso mong kidnapping kasama ang 3 pulis. Pinakidnap mo si Jaime Patano. Namo, baboy damo. Binasa ko lang. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol at sa patuloy po na sumusuporta sa ating programa. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo. Ako'y din humihingi ng paumanin sapagkat ako po'y prangka dito sa atin. No? Pero ang pagtanaw ng utang na loob sa inyo pong mga manonood, forever grateful po ako dyan. Ngunit, pasensya na, uulitin ko lamang, hindi porket kayo po'y sumusuporta sa akin, magiging sunod-sunura na lamang po ako sa inyong mga kagustuhan. Meron po akong sariling pag-iisip at paninindigan ko kung ano yung tama at dapat sa paniniwala ko regardless kung sino pa ang tatamaan po nito.